May una akong karelasyon at nagkahiwalay kami. Ang katwiran niya dahil masyado raw akong matapang at mahigpit. Aminado naman ako sa sarili ko tungkol sa bagay na yon. Ako kasi yung tipo ng asawa na kung mag-iinom ka or gagala ka, gusto ko magpapaalam ka muna sa akin. At kung anong oras ko sinabi na umuwi ka, kailangan umuwi ka. Hanggang ngayon sa ikalawa kong kalibin ay ganun pa rin yung patakaran ko. Sumusunod naman yung asawa ko, kaso ang problema ko naman ngayon ay masyado akong mabunganga. Pag nagkaroon kami ng kaunting away, hindi pwedeng hindi ko papahabain. Umabot pa nga sa point na umaalis na siya pero sinusundan ko pa rin siya para bungangaan. Hanggang sa isang beses na puno na siya at nasaktan niya ako ng pisikal. Nagpalitan kami ng masasakit na salita hanggang sa sinabi niya sa akin na nakakapanawa na raw yung pag-uugali ko. Pero kahit nag-aaway kami na siya man o ako yung may kasalanan, ako pa rin naman yung umaamo. Ako yung unang naglalambing kasi hindi ko talaga siya matiis. Kahit sa harapan ng biyenan ko, nagkakasakitan kami. Na sobra ko ring nasaktan yung biyenan ko dahil anak niya yon. Gusto kong baguhin yung pag-uugali ko sa asawa ko. Pero kahit anong pigil at kahit anong iwas ko talaga hindi maiiwasan. Mga ilang araw magbabago ako pero ayan na naman. Sinabi ko na noon at pinangako ko sa sarili ko na hindi ko nagagawin yun pag nagka-partner ulit ako. Dahil isang reason na ang naging ugali ko noon kung bakit kami nagkahiwalay ng una kong partner. May mga oras na napipigilan ko naman. May mga araw na talagang pinipilit ko na lang bumuntong hininga kaysa magbunganga. Pero mas madalas talaga yung hindi ko maiwasan. Minsan ay nakarinig ako sa biyenan ko na wag daw niya akong amuin. Kaya siguro palaging ako na lang din yung umaamo sa kanya. Alam ko na nanawa na rin sa pag-uugali ko yung partner ko. Pero kahit anong pigil ko sa ugali ko, lumalabas at lumalabas talaga yung pagiging nagger ko. Pa-advice naman po, Mamilin, kung ano ba yung dapat kong gawin. Lagi po ako nakikinig sa inyong mga kwento. At sana isa ako sa mapili mo. From our letter sender, Marlene ng Cabuyao, Laguna. Siguro kailangan mo rin ng space paminsan-minsan para naman ma-realize mo na mas tahimik palang mag-isa. Hindi mo kailangan ng partner kasi masyado kang strong person. Kailangan mo mapag-isa kasi matapang ka, diga? Huwag mo nang antayin na iwanan ka pa dahil sa ugali mong hindi mo makontrol hanggat may kasama ka. Ayaw talaga ng mga lalaki na masyadong mabunganga yung asawa nila. Siguro naman kaya mong pigilan yung galit mo at yung pag-uugali mo. At huwag mong ipakita sa asawa mo na kahit sa kalsada or sa harapan ng biyenan mo ay inaaway mo siya. Kasi ang pangit tingnan. Nakakawala ng respeto sa inyong dalawa. At eto naman yung real talk advice ng Mamilen mo. Alam mo naman sa sarili mo kung ano yung problema sa'yo, diga? Kaya kahit anong gawin kong advice sa'yo, kung hindi mo rin kayang baguhin, wala tayong magagawa doon. Lalo na ako. Kasi sabi mo nga hindi mo maiwasan So anong pwede naming ipayo sa'yo? Kung hindi mo kayang iwasan, ibaguhin mo yung ugali mo. Or ihanda mo na lang ulit yung sarili mong mahiwalayan for the second time. Nababago yung ugali kung talagang gugustuhin, pero kung hindi mo pipiliting magbago, iiwan ka rin ng live-in partner mo ngayon at siguradong makakarami ka ng asawa kapag lagi kang ganyan. May tip ako sa'yo, ganito yung gawin mo. Pag halimbawa't umuwing laseng na laseng yung asawa mo at talagang hindi mo makontrol yung nararamdaman mo or yung bunganga mo, uminom ka ng isang basong tubig pero wag mo munang lunukin hanggat hindi siya nakakatulog.